Alas 4:48, magandang umaga. Araw na po ng Monday, 14 ng Nobyembre 2016. Ang ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor. Narito na po ang mga humahataw na balita. Nasa 1,000 pamilya sa Mandaluyong nawala ng bahay dahil sa sunog kagabi na umakyat sa general alarm. Investigasyon ng Abu Dhabi authorities kay Kerwin Espinosa natapos na. Repatriation sa hinihinalang big-time drug lord, posible nang isagawa anumang araw mula ngayon. Striktong implementasyon ng Metropolitan Manila Development Authority sa paggamit ng motorcycle lane sisimula na ngayong araw. Pagmamando ng trapiko sa kahabaan ng EDSA ibabalik ng PNP Highway Patrol Group sa MMDA. Magnitude 7.8 na lindol tumama sa Central New Zealand. Tsunami na nalasa naman matapos ang pagyanig. At mahigit 800 residente sa Barangay Wawa, Tanay Rizal, kabilang na ang ilang drug dependents na sumuko sa pulisya, natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at mga partners in public service. Bago po ang detalye ng ating mga balita, alamin muna natin ang mga pangyayari sa mga nakalipas na araw sa ating Weekend News Rewind. Desidido ang Philippine National Police na makuha ang kustodiya ng hinihinalang big-time drug lord na si Kerwin Espinosa. Nakapiit ngayon sa Abu Dhabi si Kerwin matapos maaresto noong Oktubre sa isinagawang operasyon ng Abu Dhabi Police at PNP Anti-Illegal Drugs Group sa pakikipagtulungan ng Interpol. Una nang inamin ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na nagkaroon sila ng pagkukulang sa pagkasawi ng ama nitong si late Mayor Rolando Espinosa Sr. Kaya naman sa pagkakataong ito ay tiniyak ng Chief PNP ang kaligtasan ng nakababatang Espinosa pagbalik sa bansa. Samantala hinihiling naman ng Department of Justice na isailalim na lamang sa kustodiya ng National Bureau of Investigation si Kerwin sa oras na makabalik ito sa bansa, habang inaalam pa kung maaari itong isailalim sa Witness Protection Program. Posible namang ilabas ng DOJ ngayong linggo ang subpoena laban kay Senator Laila de Lima at ilan pang personalidad na sangkot sa umano'y bentahan ng illegal drugs sa loob ng New Bilibid prisons. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, nakahanda na ang gaganaping preliminary investigation sa naturang kaso. Titiyakin din ng kagawaran na matibay ang mga ebidensya laban sa mga akusado. Bukod kay De Lima, kabilang sa listahan sina former Justice Undersecretary Francisco Baraan III, former Bureau of Corrections Director Franklin Bucayo at ilan pang dating tauhan ng senadora. Samantala, inilunsad na rin ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Central Visayas ang Masamasid o mamamayang ayaw sa anomalya, mamamayang ayaw sa iligal na droga. Hinihikayat nito ang publiko na tumulong at magbigay impormasyon kung may nalalaman itong mga krimen o aktibidad sa iligal na droga. Inaasang sa pamamagitan ng partisipasyon ng bawat komunidad ay tuluyan ng magiging drug-free ang bansa. So we are trying to drug-proof our smallest unit of the political unit of society, which is the barangay. Aron nga to kini nga community may mong himsog kayo sa paglawas o himsog sa paglantaw sa kinabuhi. Balita naman sa labas ng bansa, 4 ang nasawi at 18 ang sugatan ng pasabugi ng isang Taliban suicide bomber ang NATO airbase sa Kabul, Afghanistan. Wala namang inilabas ang mga otoridad na pagkakakilanlan ng mga biktima. Sa inisyal na investigasyon, nagpanggap na Afghan laborer ang suicide bomber kung kaya't nakapasok sa pinakamalaking base ng Estados Unidos sa Afghanistan. Ang pag-atake ay ganti ng Taliban sa mga airstrikes na isinasagawa ng Amerika sa Kunduz City, kung saan mahigit 30 sibilyan na ang nasawi. Samantala, umabot sa general alarm ang sunog sa Mandaluyong na dahilan upang mawalan ng ari-arian ang nasa 1,000 pamilya sa lugar. May hataw na balita si Jericho Albano live. Jericho. June, dito sa Andres Bonifacio Gymnasium nga nagsisiksikan ng daang-daang pamilya na inilikas kagabi matapos ang sunog dito sa Barangay Addition Hills. Sa ngayon ay 5 evacuation centers ang itinalaga para sa mga nasunugan. Alas
7:30 kagabi nang magsimula ang sunog sa Block 35 Barangay Addition Hills dito sa Mandaluyong. Nadamay din ang bahagi ng Block 36 at Barangay San Jose Sitio 4. Kanya-kanyang bitbit ng balde ang mga residente upang tumulong sa pag-apula ng apoy. Gawa sa light materials ang mga bahay kaya mabilis na kumalat ang sunog na nagsimula umano sa bahay ng residenteng si Alex. Makalipas ang 2 oras, itinaas ito sa general alarm dahil sa laki ng apoy. Ayon kay Fire Chief Superintendent Bobby Baruelo ng Bureau of Fire Protection, nahirapan ang mga pamatay sunog na makapasok sa lugar dahil sa makipot na kalsada. Umabot sa mahigit 70 fire truck mula sa BFP at fire volunteers ang nagtulong-tulong para maapula ang sunog. Alas 12:30 na nang ideklara itong fire under control habang pasado alas 3 na nang ideklarang fire out. Wala namang napaulat na nasaktan sa nangyaring sunog o nasawi. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi nito at inaalam pa ang halaga ng mga napinsalang mga ari-arian sa lugar sa nangyaring sunog. Samantala, June, nananatili naman dito sa Andres Bonifacio Elementary School at iba pang covered court ang nasa mahigit 1,000 pamilya na inilikas dahil sa sunog. Dito muna pansamantalang mananatili ang ilan sa mga nasunugan. June, ayon sa social welfare ng lungsod ng Mandaluyong, ilan nga sa pangangailangan ng mga evacuees dito ay pagkain, kumot, banig at may inom na tubig. Kagabi ay dumalaw na ang ilang opisyal ng Mandaluyong dito upang alamin din ang kalagayan ng mga nasunugan. Nangako naman ang mga ito na magpapadala ng agarang tulong para sa mga naapektuhan ng sunog. Yan muna ang ating balita mula rito sa Mandaluyong, June. Maraming salamat, Jericho Albano. Maghihigpit na muli ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagpapatupad sa paggamit ng motorcycle lane sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Simula ngayong araw, huhulihin na ang lahat ng mga motorsiklo na hindi dumadaan sa Blue Lane. Bukod dito, huhulihin na rin ang mga nagmomotor na walang proper safety gear gaya ng helmet at nakapatay ang ilaw. Huhulihin rin ang mga naka-shorts at naka-chinelas. Lahat ng mahuhuli na wala sa motorcycle lane ay magmumulta ng 500 piso, katulad ng walang helmet na 500 pesos din. Lahat naman ng mahuhuling higit sa 2 ang sakay ay magmumulta naman ng 1,000 piso. Hindi na magmamando ng trapiko sa kahabaan ng EDSA ang mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG simula ngayong araw. Ayon po kay HPG Director Chief Superintendent Antonio Gardiola, mas tututukan nila ngayon ang pagpaluwag sa masikip na daloy ng mga sasakyan sa C5, Commonwealth Avenue at NAIA Expressway na konektado sa Terminal 1, 2 at 3. Ang mga tauhan muna ng Metropolitan Manila Development Authority ang mamamando ng trapiko sa EDSA, subalit mag-iiwan ng 30 HPG personnel upang magbantay sa ilan pang lugar na problema ang sitwasyon sa trapiko. Inaasahan ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa oil industry players, 70 to 80 centavos ang posibleng mabawas sa presyo kada litro ng gasolina. 60 hanggang 70 centavos ang rollback sa diesel at 50 to 60 centavos naman sa kerosene. Ito ang pangalawang oil price rollback ngayong buwan matapos ang sunod-sunod na pagtaas sa mga nakalipas na linggo. Samantalang mas maraming oportunidad ang naghihintay sa ating mga kababayang naghahanap ng trabaho ngayong buwan. Ito po ay dahil 23 jobs fair sa iba't ibang lugar sa bansa ang nakatakdang isagawa ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pakikipagtulungan sa Public Employment Service Office o PESO. Kabilang po sa mga lugar kung saan may mga nakatakdang jobs fair ng DOLE at PESO ay ang Region 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, CAR at Caraga. Paalala ng DOLE sa mga aplikante na tiyaking kompleto ang mga kinakailangang dokumento para sa mga schedule ng job fair at iba pang katanungan, magtungo lamang po sa kanilang website na fieldjobnet.gov.ph. Nakatakdang dumating ngayong araw sa Abu Dhabi ang 3 PNP officials at isang pulis attaché na nakabase sa Riyadh, Saudi Arabia na susunod sa suspected drug lord na si Kerwin Espinosa. Si Kerwin ay nasa kustodiya ngayon ng Abu Dhabi authorities matapos maaresto noong Oktubre.
Paliwanag ni Ambassador to the United Arab Emirates Constancio Vigno Jr., tapos na ang investigasyon ng Abu Dhabi authorities kay Kerwin at nakahanda na rin ang lahat ng dokumento para sa repatriation nito. Kaugnay nito, sinabi pa ng Philippine Ambassador to the UAE na ipinarating na rin ni Kerwin ang pagnanais na sumailalim sa proteksyon ng Department of Justice dahil sa mga banta sa kanyang buhay. Dalawa na ang natatalang nasawi matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Central New Zealand bago maghating kagabi. Naitala ang sentro ng pagyanig 91 kilometers north-northeast ng Christchurch na niyanig din ng matinding lindol noong 2011. Sa North Canterbury region, nakapagtala ng hanggang 3 talampakang tidal surge matapos ang lindol, kaya naman libo-libong mga residente ang lumikas sa mas matataas na lugar. Samantala, wala pang naiulat na Pilipinong naging biktima ng nasabing lindol. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Martin Nandanar, patuloy ang sinasagawang monitoring ng Embahada ng Pilipinas sa sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng matinding lindol. Patuloy anila silang magbibigay ng mga ulat sa publiko sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs. Nakainkwentro ng Quezon City Police ang 3 suspected drug pushers na kasama sa drug watch list sa Quezon City kaninang hating gabi. May hataw na balita sa Reynante Ponte Live. Yes, Reynante, go ahead. Yes, Rina, iniklarang dead on the spot ang scene of a crime operatives ang 3 suspected drug pusher matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis sa Barangay Santo Cristo sa Quezon City. Bandang hating gabi nang gawin ng mga otoridad ang bypass para sa ikadarakip ng mga drug addicts sa Palawan Street sa nasabing barangay. Pagkatapos magkaabutan ng pera at ng droga, pinasadali ay napansin ng suspect na si alias Alvin na pulis pala ang bumili agad na itong pumasok sa kanilang bahay at doon na umano nagpaputok kaya agad itong ginantihan ng mga pulis ng QC Police Station 2. Nakipagbarilan din daw ang kasama nito na sina alias Ding at alias Tikyo. Ngunit napuruhan agad ito ng mga pulis. Ayon kay Police Superintendent Igmedio Bernaldez, talamak pa rin ang bentahan ng iligal na droga sa lugar sa kabila ng na-raid rin ito ng PDEA na ikadarakip ng 10 suspect. Na-recover sa loob ng bahay ang mga drug paraphernalias, suspected siya buhat mga armas ng baril na ginawa na ding drug den ng mga parokyano ng mga drug addict. Tanging pagtutulak lamang ang pinagbabawal na gamot ang mga gawain ng mga suspect na kasama din sa drug watch list ng barangay. Mula sa Quezon City, balik sa Irina. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte, mula sa Quezon City. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang magtiyuhing sakay ng motorsiklo matapos maaksidente sa Bulacan. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Nerespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang aksidente sa MacArthur Highway, Giginto, Bulacan noong Sabado ng hapon. Sugatan ang magtiyuhi na sakay ng motorsiklo matapos mabangga ng isang Toyota Tamaraw FX. Nagtamo ang driver na si Roland Santos, 41 anyos, ng mga sugat sa tuhod at posibleng bali sa binti. Habang ang pamangkin naman ito na si Jomar Ramil Sahagun ay nagtamo naman ng gasgas sa tuhod at likod. Agad namang nilapatan ang mga ito ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team, katuwang ang San Jose del Monte Rescue. Kwento naman ni Jomar, habang binabagtas nila ang MacArthur Highway ay bigla umanong tumawid ang FX. Tumawid po. Pagkatawid po niya, napansin na po ng tito ko, ngayon, iiwas sana, alanganin na para makaiwas. Nasagi po yung pita niya dahil lumarga pa po yung Tamaraw. Yoton ko, dandan naman, bigla siyang sumalpok. Tutulong ako sa pagpapagamot. Matapos bigyan ng first aid ang mga biktima, ay dinala na ang mga ito sa Bulacan Medical Center sa Malolos. Papasalamat po ako na marami sa UNTV sa pagdala po sa amin sa hospital dito po sa probinsya. Naayos po kami na maayos. Sinemento sa Martes po babalik kami para operahan. Ito sabi ng doktor? Operahan nga raw po sa Martes at pito po ang bali sa paa. Po sa UNTV, papasalamat po ako sa mga garang po nilang pagsagip. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. At para sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio.
Joan, good morning. Hi Rina, good morning. Here are the news from different parts of the globe. More than 50 died in Pakistan shrine attack on Saturday. Authorities cannot confirm whether the attack at Shah Noorani Shrine in Karachi City was carried out by the suicide bomber or a planted device. Islamic State said in a statement that its fighters had executed the bombing. The jihadist group also claimed responsibility for the last major attack in the province at a police academy last month that killed around 60 people. French President François Hollande unveiled 4 commemorative plaques on Sunday near the bars and cafes targeted in the Paris November attacks 1 year ago. In all, 130 people were killed on November 13, 2015, when groups of gunmen and suicide bombers attacked the perimeter of the Stade of France Sports Stadium, the Bataclan, and a string of 6 bars and cafes. The victims' loved ones and some French government officials also attended the ceremony. The Islamic State group claimed the responsibility for the killings. Since the attacks, the bars and cafes have gradually reopened since December 2015. Meanwhile, Germany is proposing a plan to stop migrant boats from crossing the Mediterranean in order to prevent a growing number of migrants risking their lives. The German government is pushing for maritime patrols to pick up migrants and refugees and send them back to apply for asylum in African countries. 2016 will be a record year for German overseas aid, with nearly half the total aid having gone to Africa. Policymakers are also finalizing what they call a Marshall Plan to boost the economy of African nations to create jobs and slow the flow of refugees into Europe. And those are the news from around the world this morning. Back to Rina. Thank you, Monica, for that global news. Handa na po ang ating mga kasama sa Radyo La Verdad 1350 sa untahan. Sila Atty. G, Beth at Jocas. Kuya Jun at sino mga kasama? Si Rina kasama. Morning, Tita Rina. Good morning. Hindi pinag-uusapan. Malapit na, Tita Rina. Pinag-uusapan kasi namin malapit na ang supermoon. Pinag-uusapan namin yung supermoon mamayang gabi. So yung mga walang masyadong gagawin, tumingin lang kayo sa kalangitan at makikita nyo. Naman kagabi yun kasi Mamaya pa pa. Kagabi medyo malaki na, pero Rina, ang pinakamalaki mamaya, yung 2 hours before the full moon. Saka maliwanag na maliwanag. Oo, yun yung pinakamalapit yung yung buwan sa atin sa Earth. Ayun. Maraming salamat. And the last time nangyari yan, pinanganak mo si Tita Beth. 1948. 1948? Alam mo, minsan kahit sabihin mo gano'n, hindi ka panipaniwala. No? Si Tito Joe, yun yung taon na college na nun. Nag-graduate yung aking ama sa UP College of Law. 1948. Nag-graduate pa lamang. Nag-graduate pa lang. Ay, sige, maraming salamat. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Pagsuspinde sa writ of habeas corpus, posibleng ideklara kung lalala ang gulo sa Mindanao ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pahayag ng punong ehekutibo, dinipensahan ng Malacanang. Pangulong Duterte dadalo sa APEC Summit sa Peru sa susunod na linggo. Hotline upang mapababa ang suicide cases sa bansa, formal nang inilunsad ng Department of Health. At pinakamalaking supermoon, makalipas ang halos 70 taon, masasaksihan mamayang gabi. Yan ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako po si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa inyo, Kuya Jun at Rina. At iyan po ang unang paghataw ng mga balita ngayong araw po na Lunes, 14 ng Nobyembre 2016. La 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 la. Punta natin sina Kuya Jun at Angel para sa ikalawang paghataw
ng mga balita sa Good Morning, Kuya. Attorney G, may tanong si Tatay Ruben. Oo. Rason. Ano ba talaga daw yung pagsususpindi na yan? Ano daw ba ang mangyayari? Doon po kasi sa Article 7, Section 18 ng ating saligang batas, naandun yung kapangyarihan niya ng Pangulo bilang Commander-in-Chief. Pero teka muna, bago muna yung ano ba talaga ang mangyayari. Ano ba talaga ang kadahilanan para masuspend muna yung tinatawag na privilege of the writ of habeas corpus? Number 1, kinakailangan may invasion or rebellion. Dalawang ground na lang po ngayon. Dati po kasi may pangatlo lawless violence, tinanggal na po yan. So rebellion lang at saka invasion. At pangatlo, may sinasabi, qualified pa when public safety requires it. Ibig sabihin, kung wala namang nire-require yung public safety, na kinakailangan ma-justify yung pag-suspend ng privilege of writ of habeas corpus, hindi masususpend. Ngayon, kung isususpend yan, ano mangyayari? Yung kasing writ of habeas corpus, isa sa pinakamataas na karapatan yan, at yan yung priority lagi sa isang korte. Kapag ka inaresto, Kuya Jun, tapos hindi ka kagad na-demanda, o kaya ikaw ay nawawala, hindi ka malaman kung nasaan, ang gagawin ng kapamilya mo, magpapail sa korte ng tinatawag na petition for writ of habeas corpus. I-require ng korte yung nagkukulong sa'yo, yung humaresto sa'yo, oy, i-produce nyo nga yan, inaresto nyo dito sa korte, at sabihin nyo sa amin ano ang kadahilanan, bakit nyo siya inaresto at ano ang kaso niya. Yun, kapag suspendido yan, ay hindi pwede mag-issue ang korte ng mga ganyan patungkol doon sa mga nag-aresto sa kanila. Ibig sabihin, you can be arrested without a warrant, you can be detained for as long as they want to detain you, and you cannot go to court. Pero hindi ka pwedeng humingi ng tulong ng korte na ika nga i-produce yung inyong katawan, na i-release ka. Pero Attorney G, pwede bang i-declare yung no writ of habeas corpus sa isang lugar lang kung saan mas matindi talaga yung let's say, for example, yung violence sa Mindanao? Yung mismong provision na yun ng ating saligang batas ay nagsasabi na ang Pangulo bilang Commander-in-Chief ay pwede maglagay ng buong bansa o anumang parte ng bansa sa under martial law or suspend the writ of habeas corpus. Or in any part thereof. Yun po ang phraseology doon sa ating saligang batas. Correct. Yun yung sinasabi. Pero para sa akin po, masyado pong, kung ako yung Pangulo ngayon, hindi ako magdi-declare kahit martial law. Bakit? Ito ay joint ngayong endeavor, hindi lamang ng Pangulo, kundi ng Congress. Kasi within 48 hours, ang Kongreso ay kinakailangang mag-convene kung siya ay nasa session o kung walang session, special session, upang pag-aralan at ipa-justify ng Pangulo bakit ba dapat i-suspend ang privilege of the writ of habeas corpus. And anyone can go to the Supreme Court to question it. And the Supreme Court can disallow it. Ayun. So yan po ang mga checks and balances. Of course, sa kaso naman ni John, pag si Tita Shea ang mag-suspend ng writ of habeas corpus mo, wala kang appeal. No appeal. Very well said, Attorney G at Tita Jocas. Thank you. Magandang umagang muli mga sambahay. Araw na po na Lunes. November 14 na. 2016. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Pagsuspinde sa writ of habeas corpus, posibleng ideklara kung lalala ang gulo sa Mindanao ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pahayag ng punong ehekutibo, dinepensahan ng Malacanang. Pangulong Duterte dadalo sa APEC Summit sa Peru sa susunod na linggo. Hotline upang mapababa ang suicide cases sa bansa, formal nang inilunsad ng Department of Health. At pinakamalaking supermoon makalipas ang halos 70 taon, masasaksihan mamayang gabi. Sa detalye po ng mga balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang babaeng biktima ng vehicular accident sa Quezon City kagabi. May hatol na balita si Reynante Ponte, live. Good morning, Reynante. Yes, good morning June at sa ating mga kasambahay at good morning Kuya. Isa nga si Josa Piraman sa pasahero ng jeep ang nabiktima matapos nga ang nangyaring banggaan ng mga sasakyan sa Commonwealth Avenue bandang alas 10 kagabi.
Dinadaingan ng 24 anyos ang kanyang kaliwang balikat matapos mabugbog dahil sa pampasaherong jeep na bumangga sa kanila. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang biktima na nilapatan ng pangunang lunas at chinek ang mga vital signs nito. Pagkatapos masuri ng grupo ang biktima ay tumanggi na itong magpadala sa ospital. Ayon sa mga nakasaksi sa pangyayari, matulin ang takbo ng isang dump truck galing elliptical road nang banggain nito ang mga plastic barrier sa bumangga sa isang kotse. Kung kaya't bumangga naman ang kotse sa sinusundang pampasaherong jeep kung saan nadamay naman ng isang babaeng nag-aabang ng sasakyan. Agad namang dinala sa malapit na pagamutan ang sugatang driver ng kotse at pampasaherong jeep kasama na rin ang babaeng nadamay sa aksidente. Sasampahan naman ngayon June ng patong-patong na kaso ang driver ng dump truck sa dinulot na aksidente at perwisyo sa mga biktima. Yan ang tulong muna bago balita. Balik sa iyo June. Maraming salamat Reynante Ponte. Nagpahiwatig naman si Pangulong Rodrigo Duterte na maaari niyang suspendihin ang writ of habeas corpus kung patuloy na lalala ang kaguluhan sa Mindanao at problema sa droga sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Muling nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ititigil ang kampanya laban sa iligal na droga sa kabila ng mga banta sa kanyang buhay o pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Ako hindi ko hayaan ito. I would consider it a failure. Na mawala ako sa presidente tapos ganito ang sitwasyon. I would be terribly disappointed. But ako, impeachment, see, as long as I am impeached or I am killed, and the reason is because I was just trying my best to do something for my country, that's it. I don't need the praises and everything. It is not worth my while. Pero bukod sa problema sa droga, ayon sa Pangulo, may isa pang kinakaharap na problema ang bansa, partikular na sa Mindanao region na kung lalala umano ay mapipilitan siyang suspindihin ang writ of habeas corpus. I will try to connect because there is a rebellion. Ang motive, grabe ang bakbakan dito, baka akala ninyo. There's a rebellion, there's a rebellion being waged now in Mindanao. At kung magkalat itong still lawlessness, I might be forced to, ayaw ko. Warning ko lang sa kanila yan, ayaw ko. Kasi hindi maganda. But if you force my hand into it, I will declare the suspension of the writ of habeas corpus. Not martial law. Wala akong balak sa politika. But I will, kasi wala akong remedy. I cannot issue an order without a valid. I have to build a case one by one. Itong sa police na meron po. Sa ilalim ng konstitusyon, maaaring suspindihin ng Pangulo ang privilege of the writ of habeas corpus sa loob ng 60 araw kung may rebelyon, paglusob o invasion at kung kailangan ito para sa kaligtasan ng publiko. Ayon sa Pangulo, maaari niyang ipatupad ito para mahuli ang mga responsable sa paghahasik ng kaguluhan. Kapag nangyari ito, maaaring arestuhin ang sinuman kahit walang arrest warrant. Ang writ of habeas corpus ay hinihingi ng isang partido sa korte upang utusan ng Estado na ilitaw ang isang taong nasa kanilang kustodiya. If you don't give me a choice, then you box me in a corner and I find myself helpless because we have, kaya nandyan yan eh. Those are really provisions intended to protect the Republic of the Philippines. I can be ordered by the Supreme Court, stop it, but there are things that they cannot. And maybe I will not stop. Eh, bahala, sabihin ko na muna, tapusin ko to, tapos I can go to jail. File all the charges that you can think of. But this country, in my time, will not deteriorate any further. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang pagdalo sa launching ng Pilipinong May Puso Foundation kung saan binigyang pagkilala ang kanyang yumaong ina na si Soledad. Panauhin din sa nasabing event si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City.
Ipinaliwanag naman ng Malacanang ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y posibilidad ng pagsuspinde sa writ of habeas corpus kung lalala pa ang kaguluhan sa Mindanao. Ayon sa isang pahayag na inilabas ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar, sinabi nito na ideya pa lamang ito ng Pangulo at hindi pa isang formal na anunsyo. Dagdag pa ng kalihim na sabi ito ni Pangulong Duterte dahil na rin sa napakalalim at laganap na suliranin sa droga. Samantala, dadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa Peru mula November 19 hanggang 20 ayon sa Presidential Communications Office. Ito ang kauna-unahang APEC meeting ni Pangulong Duterte, gayunpaman maaari pa rin anila itong mabago depende sa schedule ng Pangulo. Noong nakalipas na linggo, nagpahiwatig si Pangulong Duterte na posibleng hindi niya daluhan ang APEC Summit dahil sa layo ng biyahe. Ngunit ayon sa PCO, magkakaroon ng 2 oras na stopover si Pangulong Duterte sa New Zealand upang makapagpahinga. Sa iba pang balita, formal na ilinsad ng Department of Health ang Hope Suicide Hotline na naglalayong marisolba ang dumaraming kaso ng mga nagpapakamatay sa bansa. Narito ang hatol na balita ni Aiko Miguel. Isa sa mga programang pinaiigting ngayon ng Department of Health ay ang Hope Suicide Hotline. Ito ang nakikitang solusyon ng kagawaran sa tumataas na bilang ng mga nagpapakamatay taon-taon. Layon ng Hope Suicide Hotline na maitawag at maagapan ang mga suspected suicidal attempts o mga tangkang pagpapakamatay ng isang tao. Katuwang ang Natasha Goldborn Foundation at National Center for Mental Health, hinihikayat ng DOH ang publiko na makiisa sa programa sa pamamagitan ng pagtawag sa 24/7 Hope Suicide Hotline 804-HOPE o 4673 at 0917-558-HOPE o sa 2919. Ayon sa Director ng National Center for Mental Health, sa Pilipinas karamihan sa mga nagpapakamatay ay may suspected mental illness o dahil sa depression o sobrang kalungkutan. Kadalasan na isa sa mga senyales na makikita sa mga may planong magpakamatay ay yung mga madalas mapag-isa at walang ganang makihalubilo sa kapwa. Sinasabi natin, I always say the 3 H's, no? If you get in touch with them, they feel helpless, hopeless, and hapless, no happiness, no? That's precisely what we aim to do with the Hope Line, no? To give them hope, no? And then by information referral, we give them some form of help. Una nang inilunsad ang Hope Suicide Hotline sa Cebu, kung saan nakapagtala ng mga batang nagpapakamatay. Meron rin kaming call sa mga 10 years old to 14. At saka yung may pangyayari po sa Cebu na nagpakamatay, mga 10 years old, 3 magpipinsan. That was last March. Payo naman ng DOH sa publiko, kaagad na magtungo sa mga health center o kumonsulta sa mga psychiatrist kung may mga napapansin na kakaibang pag-uugali sa isang kakilala, lalo na sa mga mahal sa buhay. Hindi lang ho kailangan na may sakit na tayo, napupunta tayo sa health center or sa ospital. Wala pa po tayong sakit, magpapacheck up na po tayo. Ngayon yung mga children, pag may pagbabago lang po sa kanilang mga attitude, behavior, or actuations, patingnan na po natin sila. For example, dati palangiti, palalaro, tapos all of a sudden ayaw nang lumabas ng bahay, nagtatago sa loob ng kwarto. Kailangan na hong patingnan yan kasi merong problema. Pag nag-iba na Batay sa ulat ng World Health Organization ay may tinatayang nasa 800,000 na tao ang nagpapakamatay taon-taon. At kada 40 segundo ay may isang binabawian ng buhay. Ang pagtawag sa Hope Suicide Hotline ay makatutulong upang makapagsalba ng buhay ng isang taong nawawalan na ng pag-asa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala,
Samantala, ibinahihintulot pa rin ng pamahalaan ang mga kilos protesta laban sa paghihimlay sa libingan ng mga bayani kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, maximum tolerance pa rin ang ipinatutupad ng mga otoridad sa mga relihista, subalit nagpaalala na huwag maging sanhi ng abala sa publiko. Hinikayat din ng Malacanang ang mga demonstrador na isagawa ang kanilang kilos protesta sa malawak na espasyo kung saan ipinahihintulot ang mga pagwewelga. Sa iba pang balita, itutuloy ngayong linggo ng dalawang komite ng Senado ang pagdinig nito kaugnay ng pagkakapaslang kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob mismo ng kanyang kulungan sa Baybay Sub-Provincial Jail. Ayon sa ilang senador, dapat na ituloy ang pagdinig kahit na sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinaniniwalaan nito ang bersyon ng Philippine National Police. Para kay Senator Tito Soto, hindi dapat maapektuhan ng pahayag ng Pangulo ang investigasyon ng Senado dahil in aid of legislation naman ito. Inaasahang haharap pa sa pagdinig ang ilang rescue persons para magbigay linaw sa issue. Sinimula na ng mga tauhan ng Embahada ng Pilipinas sa ilang bansa ang preparasyon para sa overseas absentee voting para sa darating na May 13, 2019 election. Narito ang hatol na balita ni Mylene Soriano. Nagsagawa ng 4 na araw na training ang nasa higit 40 delegado ng mga embahada ng Pilipinas sa Middle East, Africa at New Zealand sa Radisson's Hotel, Kuwait. Ito ay bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng overseas voters registration para sa 2019 elections sa Disyembre. 10 buwan ang itinakda ng Commission on Elections o COMELEC upang makapagparehistro ang mga bagong botante na nasa labas ng Pilipinas at makaboto sa darating na May 13, 2019 midterm election. Pinangunahan ng pagsasanay ni COMELEC Commissioner Louis Tito Guia. Simula po tayo nitong unang araw ng Disyembre hanggang September 30, 2018 para po ito sa 2019 election. Mahalaga po na maging bahagi po kayo sa listahan ng botante para po maging bahagi din kayo sa pagluklok ng ating magiging mga pinuno bawat eleksyon. At katuwang po namin dito ang Department of Foreign Affairs. Layo ng naturang training na maiwasan ang malalaking problema sa araw ng pagpaparehistro at matiyak na credible ang mabubuong voters list. Pinag-aaralan po nila yung technical aspect nung pag-operate ng registration machine natin. At alam nyo naman, gumagamit na tayo ng computerized voters list at ginagamit din natin ito para masigurado natin na may integrity din yung list natin by ferreting out probable double registrants. Nais ng COMELEC na mapataas pa ang kasalukuyang 1.3 million registered voters at overseas voters turnout sa susunod na halalan. Noong nakaraang May 2016 presidential elections, umabot lamang sa 400,000 ang bilang ng mga nakabotong OFW. Mylene Soriano, UNTV News and Rescue, Kuwait. Tinalakay sa katatapos na 6th ASEAN Chief Justice Roundtable on Environment ang ilang mga hamon sa pagpapatupad sa mga batas pangkalikasan na kinakaharap ngayon ng mga korte sa rehiyon. Narito ang hatol na balita ni June Soriao. Mas nagiging komplikado na ngayon ang mga kasong may kinalaman sa pangangalaga sa kalikasan dahil sa lumalalang problema sa climate change. Isa ito sa binigyang diin sa pagpupulong ng mga hudikatura sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na pinangunahan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno kasama ang mga punong maestrado ng Brunei at Malaysia at mga kinatawan mula sa Indonesia, Vietnam, Cambodia, Thailand, Myanmar, Singapore at Guam. We are hoping really that the ASEAN Chief Justices play a pivotal role in the development of law in the region, especially when it comes to environmental protection laws.
Sa madalas na pagkakataon, nakasalalay sa siyentipikong ebidensya ang mga kasong may kinalaman sa kalikasan, kaya't malaking hamon sa mga West kung papaano ito ilalapat sa aspetong legal ng isang kaso. Halimbawa, fishery case, kailangan malaman kung nakuha yung nahuling isda gumamit ng dinamita o gumamit ng mga illegal na mga methodologies, diba? So, ang problema, isda yun, madaling, diba? Madaling mapanis, madaling masira, diba? So, pagdating sa korte, paano malalaman halimbawa ng judge kung yun nga. Malaking hamon din sa mga West kung kanino iuugnay ang pagkasira ng kalikasan, lalo na't hindi naman sila mga eksperto pagdating sa siyensya. Kaya't nais ni Chief Justice Sereno na mabigyan ng pagkasanay ang mga West sa pag-usuri ng scientific evidence. Sabihin natin kung merong polusyon sa tubig o sa hangin, no? So ano magiging basehan ng korte para tignan ito kung halimbawa dumulog yung isang complainant sa kanyang korte? Di ba kung may kaso ka nga naman na mapupunta sa korte mo, tapos sino ang sisisihin mo kung hindi mo na alam kung saan galing yung polusyon na yun o yung haze yan? May mga umiiral ng kasunduan sa pagitan ng mga bansang kasapi ng ASEAN upang mapangalagaan ang kalikasan bukod pa sa bagong Paris Agreement. Ngunit hindi rin ito lubusang na ipatutupad dahil limitado sa pagresolba ng mga kaso ang karaniwang mandato ng mga hudikatura. Nagbigay naman ng commitment ng Asian Development Bank sa hangarin ng 3 araw na komperensya na idinaos sa Puerto Princesa City. The objectives of the Paris Agreement will not be achieved if each state's obligations under the agreement fail to become domestically enforceable law and policy. Indeed, domestic judiciaries will be playing an essential role in the development and enforcement of climate change law. Jun Suriao, UNTV News and Rescue, Philippines. Masasaksihan mamayang gabi at sa Pilipinas at iba pang bahagi ng mundo ang pinakamalaking supermoon matapos ang halos 70 taon. Ito ay isang astrological phenomenon kung saan nasa pinakamalapit na distansya ang buwan sa mundo, kaya makikita ito na 14% mas malaki at 30% mas maliwanag kumpara sa ordinaryong full moon. Ito ang pinakamalapit na distansya ng buwan sa mundo sa loob ng 68 taon at magaganap lamang ulit sa Nobyembre ng 2034. Pansamantalang sinuspinde ang klase sa 2 paaralan sa Mandaluyong City na ginawang evacuation center para sa mga residenteng nasunugan kagabi. Yan ang hataw na balita ni Jericho Albano live. Yes, Jericho, magandang umaga. Beth, upang magamit bilang pansamantalang evacuation centers itong 2 paaralan na malapit dito sa pinangyarihan ng sunog, nagpasya munang suspindihin ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong ang klase sa Andres Bonifacio Elementary School at Addition Hills Integrated School. Dahil ito sa nangyaring sunog sa Block 35 at 36 ng Barangay Addition Hills na umabot sa general alarm kagabi. Ginawa mo ng evacuation centers ang bahagi ng naturang paaralan para sa mga nasunugan. Walang napaulat na nasawi, subalit aabot naman sa mahigit 1,000 pamilya ang nawalan ng bahay o mahigit sa 500 bahay ang tinupok ng apoy. Sa ngayon, Beth, nasa mahigit 1,000 pamilya ang pansamantalang nagsisiksikan dito sa ilang evacuation centers sa Mandaluyong. Kabilang dito ang Andres Bonifacio Gymnasium, Addition Hills Integrated School at Hagdang Bato Libis Covered Court. Ilan sa mga evacuees dito sa Andres Bonifacio Gymnasium ay napilitan ng maglatag at matulog na lang sa labas dahil puno na rin sa loob. Ayon sa social welfare ng lungsod ng Mandaluyong, ilan nga sa pangangailangan ng mga evacuees dito ay pagkain, kumot, banig at may inom na tubig. Kagabi ay dumalaw na ang ilang opisyal ng Mandaluyong dito upang alamin din ang kalagayan ng mga nasunugan. Beth, nangako naman ang mga ito na magpapadala ng agarang tulong para sa mga naapektuhan ng sunog. Yan muna ang latest mula dito sa Barangay Addition Hills dito sa Mandaluyong, Beth. Maraming salamat sa iyo, Jericho Albano, nag-ulat ng live mula sa Mandaluyong City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rina Villamor. Hey Rina, good morning. Good morning, Angela. Here are the latest news from different parts of the world.
Tens of thousands of pro-Beijing protesters have rallied in Hong Kong opposing the territory's independence. Demonstrators support China's decision to effectively ban two pro-independence legislators from parliament. Legislators Baguio Liong and Yao Wai-chi used a disrespectful term to refer to China and brought banners that read, "Hong Kong is not China," while they were being sworn into office last month. Protesters says the decision safeguards national security and territorial integrity. It therefore constitutes an indispensable action to ensure the full implementation of the principle of one country, two systems, and rule of law in Hong Kong. The Peruvian Air Force carries out simulations of special security operations in preparation for the APEC summit. Romina Garcia will give us the details. La Fuerza Aérea del Perú ha llevado a cabo simulaciones de operaciones especiales de seguridad el jueves a la preparación por la cumbre de APEC en la capital, que es Lima, en una semana. La Fuerza Aérea ha llevado a cabo simulacro de ataques potenciales en preparación por la llegada de los líderes de los estados a la cumbre presidencial por el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, programado entre el 17 y 19 de noviembre. Todo el entrenamiento que estamos mirando es el entrenamiento que está haciendo la Fuerza Aérea para esta cumbre APEC que está próxima a iniciarse. Básicamente el entrenamiento del personal es permanente, sobre todo en estas situaciones imprevistas que podrían presentarse. Para esas fechas vamos a tener cerca de 200 militares cuidando estas instalaciones, adicional al personal DOES, que deben ser un promedio de 60, que van a estar atentos a cualquier situación imprevista que pudiera presentarse. ¡Manos al asiento! Los personales están capacitando para una gama de operaciones, incluyendo situación de rehén, lucha contra incendios y contra narcotráfico. Dando adelante a la cumbre, funcionarios chinos dijeron el jueves que ellos buscarían apoyo para el área de libre comercio de Asia-Pacífico liderado por Pekín. Después de la victoria electoral en Estados Unidos de Donald Trump, esperando por el pacto de libre comercio liderado por Estados Unidos. APEC es una institución, además es difícil de cambiar, es un foro de cooperación, no lleva ninguna obligación de más apertura, aunque su propósito es ir en esa dirección. Y estando Estados Unidos ahí y estando China ahí, es un espacio bien interesante de diálogo de dos grandes potencias, ¿no? Y donde no creo que se puedan lograr imposiciones, porque el modelo no es de imposición, sino de presión de pares, de cooperación, de búsqueda de consensos, ¿no? Entonces veremos qué pasa en el ámbito de APEC. Obviamente no va a venir el nuevo presidente electo, sino va a venir el presidente saliente, Obama. Pero yo veo que no debería romperse la dinámica de diálogo que viene de tan larga data. Nuestros propósitos de Bogor van hasta el año 2020. APEC está compuesto por 21 miembros ubicados en el Pacífico. Romina García, UNTV, Noticias y Rescate, Perú. A 38-year-old British man is set on Sunday on a 2,000-mile swim from Senegal to Brazil, aiming to be the first person to swim across the Atlantic Ocean. Ben Hooper is a former military policeman who has been training for the challenge since 2013. He expects to take between 4 and 5 months to swim to Natal in Brazil. Hooper would have to swim through heavy seas as well as shark breeding grounds. Here is a statement from Atlantic swimmer Ben Hooper. We're here, 12 million metres plus training, over £400,000 in equipment and sponsorship, and an incredible team that are all over there, and we're going. And together we're going to show nothing's impossible. I just want to raise £1 million for charity as I go. Hooper has had a lifelong passion for swimming since nearly drowning at the age of 5. He first conceived of the Atlantic Challenge while battling depression in later life. I think that swimming with sharks is not something that Angela would want to do. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angel. Swimming in the first place is not the one that I would like to do. That's right. All right, thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita.
Investigasyon ng Abu Dhabi authorities kay Kerwin Espinosa tapos na. Repatriation sa hinihinalang big-time drug lord, posible nang isagawa anumang araw mula ngayon. Dalawang judge mula sa Eastern Visayas pinaiimbestigahan na ng Supreme Court kaugnay sa kaso ni late Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ombudsman Graft Busters na itala ang kanilang ikalawang panalo sa unang pagkakataon mula nang sumali sa UNTV Cup, ang liga ng mga public servant. Samantala, Judiciary Magis at NHA Builders panalo kontra GSIS Furies at DOJ Justice Boosters sa triple header ng UNTV Cup Season 5 first round eliminations. At mahigit 800 residente ng Barangay Wawa, Tanay Rizal, kabilang ng ilang drug dependents na sumuko sa pulisya, natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at mga partner in public service. At yan po ay kalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Lunes, 14 ng Nobyembre 2016. Magbabalik po ang Good Morning Kuya. Sina Kuya Jun at Monica para sa ikatong paghataw ng mga balita. Maraming salamat at Atty. G at sa ating mga kasama sa huntahan. Magandang umaga muli. Ngayon po ay araw na po ng Lunes, November 14, 2016. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Live din po tayo napapanood sa ating pong Facebook account at sa ating untvweb.com via live streaming, pati na po sa ating UNTV mobile application. Narito na po ang mga humahataw na balita. Investigasyon ng Abu Dhabi authorities kay Kerwin Espinosa tapos na. Repatriation sa hinihinalang big-time drug lord, posible nang isagawa anumang araw mula ngayon. Dalawang judge mula sa Eastern Visayas pinaimbestigahan ng Supreme Court kaugnay sa kaso ni late Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ombudsman Graft Busters na panatili ang pag-asa na makasama sa second round eliminations matapos talunin ang BFP Firefighters sa UNTV Cup Season 5. At mahigit 800 residente sa Barangay Wawa, Tanay Rizal, kabilang na ang ilang drug dependents na sumuko sa pulisya, natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at mga partner in public service. Sa detalye ng mga balita, posible nang mapabalik ng Pilipinas si Kerwin Espinosa anumang araw mula ngayon. Sa eksklusibong panayam ng UNTV News and Rescue, sinabi ni Philippine Ambassador to UAE Constancio Vigno Jr. na tapos na ang investigasyon dito ng Abu Dhabi authorities at nakahanda na ring lahat ang repatriation documents nito. Narito ang hatong na balita ni Hannah Rayos. Sa pagbabalik sa bansa noong Biyernes ni Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kanyang official visit sa Thailand at Malaysia, ipinangako nito ang ligtas na pagpapauwi sa hinihinalang big-time drug lord na si Kerwin Espinosa. Ito ay matapos ng pagkakapatay sa ama nito na si late Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob mismo ng sub-provincial jail sa Baybay City, Leyte. Sa eksklusibong panayam ng UNTV News and Rescue kay Ambassador to the United Arab Emirates Constancio Vigno Jr., sinabi nito na nakausap niya ang nakababatang Espinosa at wala umano itong nabanggit kung sino ang hinihinalang nasa likod ng pagkamatay ng ama. Si Kerwin ay nasa kustodiya ngayon ng Abu Dhabi authorities matapos maaresto noong Oktubre. Ayon pa kay Ambassador Vigno, nakahanda si Kerwin na sabihin ng lahat ng nalalaman nito sa illegal drug operations pagbalik nito sa bansa. So wala siya nabanggit na personalidad na involved sa drug? Wala. Basta he will say all or tell everything when he's already there. In any venue, in any proceedings. He will tell all. Samantala, nakatakdang dumating ngayong araw sa Abu Dhabi ang 3 PNP officials at isang police attaché na nakabase sa Riyadh, Saudi Arabia na susundo kay Espinosa.
Paliwanag ni Ambassador Vigno, tapos na ang investigasyon ng Abu Dhabi authorities kay Kerwin at nakahanda na rin ang lahat ng dokumento para sa repatriation nito. Interpol UAE and Interpol Philippines are now sorting out the details and the arrangements as to how to go about the repatriation of Kerwin. Because, you know, there are certain protocols when Interpol hands over a fugitive justice. Fugitive because Mr. Kerwin Espinosa has pending or has existing arrest warrants in the Philippines, and he has to be returned to face the charges awaiting him there. I think he is in touch with his lawyer, the same lawyer, yung lawyer ng kanyang father. They are in touch. Pero dito, so far wala. He has not requested. Wala namang charges against him here. Kaugnay nito, sinabi pa ng Philippine Ambassador to UAE na ipinarating na rin ni Kerwin ang pagnanais na sumailalim sa proteksyon ng Department of Justice dahil sa mga banta sa kanyang buhay. But he would like to avail himself of the witness protection program of the DOJ. But his conditions are that the government guarantees his safety that he be under. Samantala, nilinaw din ni Ambassador Vigno na hindi nasakop ng embahada ang pag-uusap ng Abu Dhabi Police at counterpart nito sa Pilipinas. Tanging courtesy call lamang mula sa Philippine authorities ang matatanggap ng kanilang opisina. Naniniwala rin ito na gagawing tahimik ng PNP ang proseso para na rin sa kaligtasan ng suspected drug lord. Hannah Rayos, UNTV News and Rescue, Abu Dhabi. Humingi ng tawad si Ilocos Norte Governor Amy Marcos sa lahat ng mga nasaktan sa kasagsagan ng martial law na idineklara ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ipinahayag ito ng gobernadora kasunod ng sinabi ni former President Fidel Ramos na nararapat lamang humingi ng kapatawaran ng pamilya Marcos sa libu-libong tao na naargabyado noong panahon ng panunungkulan ng dating diktador. Paliwanag ni Governor Marcos, bagamat hindi nila itinatanggi ang mga naganap na pang-aabuso noong batas militar, nilinaw naman ito na hindi nais ng kanilang pamilya na masaktan ang sinuman. Dahil kailanman hindi inasahan at hindi ninais na may masaktan, marami talagang pagkakamali. Lahat tayo ay tao lamang, wala namang perpekto, wala namang sinasabi na walang kasalanan. Talaga namang inaamin natin lahat at nagpapakumbaba na sana may kapatawaran sa mundong ito. At siguro kapag napatawad natin ang ating mga kaaway, napatawad natin ang ating sarili, may kapayapaan sa buong mundo, lalong-lalo na sa Pilipinas. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Joan Nano Live. Yes, Joan, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Monica. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasambahay. Dahil back to school, back to work tayo ngayong Monday morning, Monica, ay asahan na ng ating mga motorista ang moderate to heavy traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila ngayong umaga. Ayon nga sa Metropolitan Manila Development Authority, ganito talaga ang usual na sitwasyon na ating inaasahan kapag ganitong Lunes dahil nga doon sa pagdagsa ng volume ng mga sasakyan na lumuluwas pabalik ng Metro Manila. Alamin natin ang sitwasyon ng traffic. Sa mga patungo po dito sa EDSA Quezon Avenue ay asahan na po ang moderate to heavy traffic. Sa mga manggagaling po ng North Avenue, nagsisimula na pong mag-build up ang heavy traffic dito po sa may EDSA Quezon Avenue intersection. Gayon din po sa mga daraan po dito sa may area ng flyover. Pagdating nyo naman po dyan sa may bahagi ng Timog hanggang Santolan ay mararamdaman na rin po ng ating mga motorista at mga commuter ang mabagal na daloy ng mga sasakyan hanggang sa may area po ng Santolan. Mabigat na rin ang sitwasyon ng traffic para po doon sa ating mga kababayan na manggagaling po dyan sa may bahagi ng Mega Mall hanggang sa may Kalayaan Estrella.
Samantala, para naman po sa mga nasa EDSA northbound o mula po dyan sa may Rojas Boulevard hanggang Magallanes, ay asahan na rin po ng ating mga motorista ang moderate to heavy traffic. Muli lamang po yung luluwag pagsapit nyo po sa may area dito sa may Pasay Road hanggang sa may EDSA Ayala. Bahagya na rin pong masikip ang daloy ng mga sasakyan sa may bahagi ng EDSA Ortigas hanggang sa may area po ng White Plains, Connecticut. Puntahan naman natin ang ilan po sa ating mga live traffic points. Unahin po natin itong sa may Techno Hub Commonwealth Avenue. Ito pong nasa eastbound area sa atin pong mga kababayan na babiyahe po patungo ng Fairview. Kung kayo po ay manggagaling ng Philcoa, sa mga oras na ito ay wala pa pong masyadong magiging problema dahil maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan sa area po na yan. Subalit mabigat na po o heavy traffic naman po ang sitwasyon para naman po dito sa may westbound area sa atin pong mga motorista at mga commuter na manggagaling po ng Tangdansora patungo naman po dito sa may area ng Philcoa. Samantala sa EDSA Guadalupe naman po, ang mga sasakyan po na makikita nyo ngayon sa inyong mga television screen, sa mga manggagaling po ng Orense patungo po ng Ayala, Makati ay medyo bahagya na pong mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Gayun din po, moderate traffic situation din ang mararamdaman ng ating mga motorista para naman po doon sa mga nasa kabilang bahagi ng kalsada. Ito naman po yung mga manggagaling ng Guadalupe patungo ng Shaw Boulevard. Samantala dito naman po sa may Baclaran Rojas Boulevard, sa mga kababayan po natin o yung mga estudyante po na babiyahe patungo ng Manila area, sa mga oras po na ito ay asahan na po ang bahagyang mabagal na daloy ng mga sasakyan. Subalit light traffic naman po ang sitwasyon na mararanasan ng ating mga motorista para naman po dun sa mga babiyahe patungo sa may Coastal Baclaran hanggang dito po sa may Cavite area. Monica, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga motorista na dahil ngayon ay araw ng Lunes, bawal po muna sa ating mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 1 at 2 simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang mamaya pong alas 8 ng gabi. At yan muna ang ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Joanna. Live na nag-uulat mula sa Quezon City. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, gaano kalaki ang possibility na talagang makikita natin mamaya ay itong super moon? Super moon, yes. Malaki ang tsansa, John, dahil wala tayong na-expect na thunderstorms o yung tinatawag natin na low pressure area ngayon dito sa may malaking bahagi ng ating bansa. Mamayang kung mag-aabang tayo, mamayang around 7:21 June ay makakita natin. Mag-uumpisa na yan hanggang mga 9:52 PM Philippine Standard Time. Yan ay tatagal ng mga 2.5 hour yung pinakamalaki. Kanina napansin natin medyo malaki na, pero mas malaki yung mamayang gabi 7:21 o 7:21 PM. Yan po ay ating maumpisahan ng makikita. At mas malaki ang tsansa. Pero dun sa eastern seaboard o eastern section ng ating bansa ay medyo 50-50 dahil mas malaki ang tsansa na magkaroon ng thunderstorms o yung mga pag-ulan niya sa lugar na yan. Itong super moon ay pinakamalapit since January 26, 1948 at ito ay muling makikita kung tayo buhay pa loloobin sa November 26, 2034. Yan ay susunod na petsa na makikita natin ang ganito kalaki, 14% bigger and 30% brighter. Depende yan doon sa lugar kung ngayon ay maulap, June. Ray, kung loloobin na ako'y buhay pa niya, 76 years old ako. Pwede ka pang maikwento yan, no? Pwede pa. No? Sabihin ko sa mga... Aba, ano yan? Binalita namin yan nung araw. Si Ray Pelayo nga nagliliin yan eh. Diba? 5 video pa tayo. Pwede, di ba? Gusto ko lang itanong kay Ray, June, kasi alala ko na-mention niya last week, sa Asia makikita yung pinakamalaki, di ba? Pero saang bansa? Sa Philippines ba? Pero sa ibang bansa pwede rin. Like, halimbawa dyan naman sa may area ng sa eastern, sa may western part, yung eastern section ng Amerika makikita din sa lugar na yan. Mamayang gabi naman, mamayang gabi rin makikita. O kaya sa bukas ng umaga pwede rin makita dyan sa lugar na yan. Oo, magandang picturean yan mamaya. Souvenir. Hindi naman kasi pantay-pantay. Siyempre, hindi naman pantay-pantay. Paggabi dito, paggabi dito, umaga naman sa kanila. So yung gabi sa kanila, ay doon mas makikitang maliwanag yung supermoon. Tingnan natin kung masasaksihan natin yung susunod pa niyan. Tata Ray, ilang taon ka na nun, Ray?
plus 26 plus mga 80 ka na niya, no? Ikaw mga 70. Ay, grabe! Sana nga naman. Sige, Ray, ibigay mo na ang ay, taga lang Ray. Meron bang ngayon, meron pang sama ng panahon o bagyong nagbabanta sa bansa? Wala, pero by Thursday or Friday, baka sakali merong dun sa outlook, weekly outlook ng Pag-asa, meron tayong nakikita posibleng mabuo na low pressure area. Pero ngayon wala pang itong track kung magiging ito bagyo ba o magiging isa bang malakas na typhoon. Wala yung mga hangin-hangin mo dyan eh. Wala. Pinaghanda mo talaga si Buwan, ha? Sige, Ray, bigay mo na magiging lagay ng panahon sa maghapon. Narito po maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung nga po easterly, so yung hangin na gagaling dito sa may silangan, nakaka-apekto sa may eastern section ng Pilipinas. Sa forecast po ng Pag-asa, ang Metro Manila at ang malaking bahagi ng Luzon makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms, lalo na yung eastern section. Una po dyan sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Bicol. Samantalang ang temperatura dyan sa may Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius, gayon din sa Tuguegarao, Baguio po 15 to 24 at Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 33 degrees Celsius. Ang Visayas area, ganoon din po makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Mas malaki po ang tsansa na magkaroon ng thunderstorms o bigla mga pagulan sa may Samar at Leyte area. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa Metro Cebu, 32 at 31 po sa may area ng Tacloban City. Diyan po sa may Caragay, sa may Caraga region sa Mindanao, makakaranas din po dyan na makulimlim na lagay ng panahon at mas malaki ang tsansa na magkaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa mas malaking bahagi po ng Mindanao, fair po ang ating weather ngayong araw. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature, 34 sa Metro Davao and 33 sa may area po ng Zamboanga City. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:56 a.m. atin naman pong sunset, 5:24 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat, Ray Pelayo. Alamin naman natin ang iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa mula sa Davao City. Ihatid po sa atin ni Victor Gozare ang mga balitang Promdi. May buntag, Victor. Maing buntag June, maing buntag kang Kuya Daniel ug una sa atong mga balitang Promdi. Patay ang usa ka ginudahang drug pusher human makasagubang ang mga operatiba sa Philippine National Police sa Malolos, Bulacan. Kini ang balita ni Nestor Torres. Gamit ang kalibre 38 na baril, nakipagpalitan ng putok sa mga otoridad hanggang sa mapatay ang drug suspect na si Reynaldo Balingit. Sa isinagawang drug bypass ng PNP Malolos, Bulacan noong Sabado ng madaling araw sa Barangay Katmon, Malolos, Bulacan, nagpanggap na posture buyer ang isang operatiba gamit ang 500 pisong marked money. Ngunit natunugan umano ito ng suspect kung kaya nagtangkang tumakas at nanlaban. Ito pusher talaga at saka user. Nagtutulak dito sa Katmon. Same time yung mga pulis natin nag-conduct na ng pusher buyer sila. At the same time nung nagkaroon sila ng dito, nakatunog, ayun, nagtakbuhan din sa nagka-chase, may kasama tong babae. Ayon pa sa pulisya, matagal nang inirereklamo sa barangay ang suspect dahil sa talamak na pagbebenta ng illegal drugs. Matagal nang nirereklamo dito sa barangay Katmon to. Hindi pa rin natigil at pinipigilan na nga ng mga dito, barangay captain, pinagsabihan na siya. Ganun pa rin, pagtuloy pa rin ang ginagawa niya, ayaw pa rin niya. Si Balingit ay dati nang sumuko sa Oplan Tukhang at kabilang sa watchlist ng Barangay Anti-Drug Abuse Council. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Halos usa ka semana na ang milabay human giuyunan sa Korte Suprema ang paglubong kang kanhi Presidente Ferdinand Marcos ngadto sa libingan ng mga bayani. Apan wala pagyahapon mahunong ang mga protesta sa mga supak niini. Ang balita gikan kang Grace Doc Tolero. Ribo-ribo nga biktima at torture ken human rights violation gapwen iti martial law nga naideklara. Idi panuwenday di dati nga Presidente Ferdinand Marcos. Sumang mamanulaing daytoy kadagiti issue wenno agenda nga ngibkas dagiti saan nga pabor iti decision ti Korte Suprema.
May panggep, iti pan nakaitabot iti dati nga diktador ijay libingan ng mga bayani. Iggem dagitoy-dagiti karato lang nga adda nakalanad, Marcos not a hero. Ket nagtignay da nga ron nga nagprotesta sa Jay Baguio City, dagiti na dumado mga grupo nga kasla ti daytoy Cordillera Human Rights Alliance. Samahan ng ex-detainees kontra ti detention ken panag-aristar. Anak Bayan Cordillera, tungtungan ti Umili ken Cordillera People's Alliance. Biktima mismo ako ng martial law. Kinulong ako ng 9 na buwan, tinorture, pinakain ng panis, pinaglaban namin ang karapatan namin maski sa kulungan. Nag-noise barrage kami, nag-hacker strike hanggang sa pinalaya. Kabayatan na itatanga lawas ket nakasagana nga makisarita ti pamilya Marcos iti Armed Forces of the Philippines. Sigun ti kunan ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos. Simple laing met ti pan nakaipunpon akasla ko may sa pimusay nga soldado ti maramid para iti dati nga presidente. Nagaramid met iti candle lighting dagiti rallyista bilang panaglagip kadagiti nalday nga panpanunot. May papanti na isip ngat peno saan nga umno nga nararamid bayat ti panagturay ni Marcos. Next week, magmi-meeting na kami para malaman kung anong gagawin dahil syempre nag-aalala rin sila sa security at sila naman yung mga bossing doon sa libingan ng mga bayani dahil property ng militar yon. Kami susunod at tatalima lang sa kanilang mga ritual at yung mga kaugalian nila. Grace Doctolero, UNTV, Damag Salakan, Baguio City. Gilunsad na sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang 24 Hours Nerve Command Center nga andam mudawat sa mga idangup nga emergency o public concerns aron masigurong hapsay og luwas ang lungsod. Si Gladys Tuwabi alang sa maong balita. Nailhan ang syudad sa Lapu-Lapu sa Cebu isip Historic Resort City nga perming bisitahon sa mga turista. Ug aron maprotektahan ang publiko sa mga daotang tawo, gilusad sa lokal nga kagamhanan ang upgraded network for early response on the verge of emergency o Nerve Command Center. Ang syudad sa Lapu-Lapu ma-reach out ra nila on some kuan nga dunay mga incident kuan, it's a crime kuan nga makatabang sadog for the investigation. Ma-monitor sa Nerve Command Center ang sitwasyon sa trapiko ug mga paglapas sa dagan sa trapiko, mga aksidente sa dalan, mga krimen ug uban pang insidente gamit ang mga installed CCTV cameras sa syudad. Ang NCC magsilbi sab nga coordinating center sa mga ahensya nga moresponde sa panahon sa katalagman sama sa fire department, pulisya ug emergency medical services. Kay generic man sa pag-asa tibuok man na Pilipinas or tibuok Visayas, tibuok Cebu. So ato na siyang i-interpret sa atong context. So unsay kinsay posibleng maigo, mabahaan, so atong ma-alert in advance. Samtang plano sab sa lokal nga kagamhanan nga mag-install og CCTV cameras sa mga island barangay ug magbutang pa og dugang nga CCTV cameras sa mainland aron masiguro nga hapsay ug luwas ang tanan sa syudad. Ang NCC abli sa tanan nga adunay emergency of public concerns nga gustong iduol 24 oras. Sa mga naa sa Lapu-Lapu City, Cebu nga adunay gustong i-report, tawag lang sa 341-3771. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Og kana ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa inyo June. Salamat Victor Cozare. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunsad. Hi Angel. Hi, thank you, Monica. These are the news abroad. Protesters gather in various U.S. cities against the election of Donald Trump. Chris De Leon has the news. Protests in various U.S. cities continue 4 days after President-elect Trump's stunning victory. Several protests continues its fourth day in several cities across the country, denouncing Trump's victory in what demonstrators say a threat to their civil rights. So I came out independently tonight. The police asked everyone to stay home, but I want to recognize that people don't feel like they have somewhere to go or express their frustration. Trump, not my president, and raised signs saying "Love Trump's hate" in Washington, D.C. and Portland in Oregon.
The protests garner huge numbers a day after Trump's win and are seen in cities like New York, Philadelphia, Chicago, and others. Some bystanders, though, think that the protesters need to accept the result and nobody can change the country's democratic system. I think it's embarrassing for our city, you know, don't you? I mean, the rule you can't change the rules of football because your team lost. You know what I mean? The protesters, mostly young adults, are trying to build on the momentum of the demonstrators since it began last Wednesday. Although each protester shares the disappointment from the election result, not everyone is in the same page on how and what issues they are going to focus on and move forward to. Chris De Leon, UNTV News and Rescue, Chicago. Leading UK royals paid tribute to fallen soldiers as part of 2016's Remembrance Sunday commemorations. Queen Elizabeth laid wreaths at London Cenotaph Memorial along with her husband Prince Philip and their sons and grandsons. British Prime Minister Theresa May, Prince William's wife Kate Middleton, and Duchess Camilla of Cornwall also attended the event. The ceremony takes place every year on the nearest Sunday to the 11th of November, the date the First World War ended. It pays tribute to soldiers who died in the so-called Great War, which ran from 1914 to 1918, and every conflict that followed. And in other news, a blizzard started to blanket Russia's second-largest city of St. Petersburg on Thursday, followed by temperature drop and traffic disruption. Although St. Petersburg is located near the Arctic zone, such a blizzard is still rare in November. On Sunday night, temperatures fell to -14 degrees Celsius. So far, St. Petersburg has recorded an average snowfall of 300 millimeters, with some areas seeing a high as 500 millimeters. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela. Sa ibang balita, pinaiimbestigahan ng Korte Suprema ang dalawang judge mula sa Eastern Visayas kaugnay sa kaso ng pagkamatay ni dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Narito ang hataw na balita ni Jun Suriao. Binalot ng kontrobersya ang pagkamatay ng ama ng hinihinalang drug lord na si Kerwin Espinosa at alkalde ng Albuera Leyte na si late Mayor Rolando Espinosa Sr. Nasawi ang matandang Espinosa sa loob mismo ng sub-provincial jail sa Baybay Leyte noong 5 ng Nobyembre nang manlaban umano sa mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group sa Eastern Visayas. Una nang inidepensa ng CIDG na isisilbi lamang nila ang search warrant laban sa alkalde dahil sa report na mayroon itong tinatagong armas sa loob ng kulungan. Kaugnay nito, Samar Presiding Judge Tarcelo Sabare Jr. na nag-issue ng naturang search warrant upang makapasok ang CIDG sa selda ni Espinosa at isa pang high-profile inmate na si Raul Yap. Nais din malaman ng kataas-taasang hukuman kung bakit hindi agad inaksyonan ni Baybay Leyte Presiding Judge Carlos Arguelles ang hiling ng nasawing alkalde na mailipat sa ibang detention facility. Ayon sa Supreme Court, October 26. Ayon kay Court Administrator Justice Jose Maidas Marquez, bibigyan nila ng pagkakataon ng dalawang hukom na magpaliwanag. Tingnan natin kung ano magiging sagot ng judge, bakit niya in-issue. Ayaw natin unahan yung judge, baka meron siyang dahilan kung bakit in-issue. Bigyan natin ng pagkakataon yung judge na magpaliwanag bakit medyo naantala yung desisyon doon sa motion to transfer detention. Binigyan ng High Tribunal ng 5 araw ang OCA upang imbestigahan ang naturang kaso. Pagka natanggap natin yung paliwanag, syempre evaluate natin yon. Kung kinakailangan mag-hearing, tatawagin natin sila. Kung hindi naman, magsasubmit na tayo ng ating recommendation sa court. Pipilitin natin mag-comply doon sa timeline na binigay ng Korte Suprema. Jun Suriao, UNTV News and Rescue, Quezon City. Residente, kabilang na mahigit 20 drug dependent na sumuko sa pulisya sa isang barangay sa Tanay Rizal ang natulungan sa libreng medical mission na isinagawa ng UNTV katuwang ang mga partner in public service. Narito ang hataw na balita ni Merasola Bugadil. Kabilang
kabilang ang Barangay Wawa sa Tanay Rizal sa isa sa mga mahihirap na lugar sa lalawigan na binubuo ng mahigit 100,000 populasyon. Pangingisda, pagsasaka at pangangalakal ang pangunahing ikinabubuhay ng mga residente dito. Karaniwang sapat lang sa pang-araw-araw na pamumuhay ang kanilang kinikita. Kaya nang malaman ang libreng medical at dental mission ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International at Philippine National Police, agad itong sinamantala ng ating mga kababayan. Kabilang na dito si Tatay Yutico Alral, 84 anyos, na ipinatingin sa doktor ang namamagang kanang paa. Maganda pong ganoon to. Ito yung madalang maranasan sa buhay kong ito, sa edad kong ito. Ngayon ako nakaranas ng ganitong mga ayos. Samantala, kabilang din sa napaglingkuran sa medical mission ang 23 sa mahigit 700 drug dependents na sumuko sa Oplan Tukhang ng PNP sa barangay. Ay oo, isinama namin dito sa medical mission nyo na ang mga surrenderies ng Barangay Wawa. There were 23 surrenderies in this barangay. Nandito sila. Sa first part ng aming programa bilang maging drug-free ang Bayan Tanay, hindi lang surrenderies o surrenderers ang aming ginagamot, kundi pati pamilya. Sinasama namin ang pamilya sa lahat ng programa. Umabot sa mahigit 800 Rizalenyo ang natulungan sa libreng medical consultation, dental extraction, libreng laboratories at libreng gupit sa mga kalalakihan. Nagpasalamat naman ang Rizal Provincial Police Office sa UNTV sa pagkakataong makabahagi sa paghahatid ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Masaya kami dahil binigyan nyo kami ng pagkakataong maging partner nyo dito sa napakaganda nyong advocacy na makatulong at ma-reach out yung pinakalaylayan ng society. Ito nga. Mirasol Abugadil para sa Serbisyong Kasangbahay. Balitang sports naman po tayo kasama si Rina Villamor. Rina, talaga bang may pag-asa pa itong ombudsman? Meron pa dahil nanalo nga sila kahapon dun sa kanilang nakalaban dun sa ating second game, no? Against the BFP Firefighters. Number 2 kasi ang BFP Firefighters. So, napunta sila ngayon sa mas mababa. Tapos umangat naman itong ombudsman. Ang medyo wala ng pag-asa talaga dito ang Senate Defenders, ang DOJ Justice Boosters at GSIS. Ang GSIS kasi huli na lang nilang makakaharap dito ang PNP responders. Hindi, sa Group A, di ba ang doon, Senate, talagang malabo na. Yes, oo. Tapos, pero meron pa silang, June, i-clear lang natin ha, meron pa silang draw lots game. Kasi nga, di ba, 6 teams lang yung nasa Group A natin at 7 teams yung nasa Group B. So, para matapatan natin yung 7 teams ng Group B, kailangan makapag-draw lots pa itong nasa bottom ng team standings ng Group A, which apparently is the Senate Defenders. Okay. Pero no, bearing game yun na yun. Pero bago tayo mag-UNTV Cup, June, makiramay muna tayo dun sa pamilya ni Ronnie Nathaniels. Kung kakilala niyo siya, siya yung dakilang sports analyst tsaka anchor ng boxing na nag-cover pa nga dito kay The Flash Elorde hanggang kay Manny Pacquiao. No? Namatay nga siya sa edad na 81 at sabi nga sa kanya heart failure daw yung nangyari sa kanya. Isang boksingero din itong si Ronnie Nathaniels, no? Kaya lang hindi siya nakapagpatuloy ng kanyang pagboboxing dahil meron siyang irregular heartbeat at the age of 17 at 18. At siya isang Sri Lankan na naturalize lang dito sa Pilipinas dahil nga dun sa mga loyalty na binibigay niya sa mga Filipinos. So ginranch siya ni former President Ferdinand Marcos na maging Pilipino sometime 1972 or 1973. At siya din yung nag-ayos, naging liaison officer ng pag-aayos ng The Thrilla in Manila kung saan naglaban nga dito si Muhammad Ali at si Joe Frazier. Magandang trivia yan, Yes. Ating pakikiramay sa pamilya nila. Yes. Ito na ating UNTV Cup update na itala ng Ombudsman Graf Buster sa ang kanilang ikalawang panalo sa unang pagkakataon mula nang sumali sa UNTV Cup ang Liga ng mga Public Servants. Samantala, kapwa panalo naman ang Judiciary Magistrates at NHA Builders sa mga katunggali nito sa triple header ng UNTV Cup Season 5 First Round Eliminations. Narito ang hatong na balita ni Bernard Dadis. Nung talo namin sa MMDA
siguro marami kaming natutunan, no? Yung magstay kami sa sistema, we trust each other pa rin. Habol lamang, and then we stay as a team. So ang ganda ng finish. Ito ang nagsilbing inspirasyon ng Ombudsman Grapbusters upang patikimin ang ikalawang pagkatalo ang BFA Firefighters kahapon sa Pasig City Sports Center sa score na 71-78. Sa unang pagkakataon, ngayon pa lamang nakapagdala ng ikalawang panalo ang Ombudsman mula nang sumali sa torneo noong nakaraang taon. Kaya naman mataas ang moral ng team at nabuhay ng pag-asa na makapasok sa second round eliminations. May tig-2 panalo at talo ang Grapbusters sa Group A at kinakailangan nilang maipanalo ang susunod na laban sa November 24 kontra AFP Cavaliers. Ang usapan kasi makinig kay coach. Kung ano sabihin ni coach, makikinig. Tapos kasi kuminsan yung mga previous na talo namin nagsasarili. Binigyan lang namin ng konting direksyon yung team. So ganda naman nag-respond. Nanguna sa Ombudsman si Ronnie Sagala na may 27 points at si Rizal Castro na may tig-14 na puntos at rebounds, kaya tinanghal na best player of the game. Nagambag naman si Mark Anthony Marcos ng 23 points, 8 rebounds at 4 na steals. That is so Colombia. Umangat naman sa ikalawang pwesto sa Group B ang two-time champion Judiciary Magis matapos magwagi kontra GSIS Spirits sa score na 90-77. Kaagapay na ang Magis ng PNP Responders na may 3-1 win-loss record habang nabaon naman sa isang panalo at 4 na talo ang GSIS. Matagal kaming nabakante, so naganda kami during the break. Meron pa kaming 2 important games na nanditira, so sana simula na to tuloy-tuloy hanggang championship. Tinanghal na best player of the game si Don Camaso na may 25 points, 11 rebounds at 4 na steals. Kasama si Chester Tolomia na may 26 markers, 7 boards at tig-3 assists at steals at 2 blocks. Nauna rito ay nagwagi naman ang NHA Builders kontra DOJ Justice Boosters sa score na 83-77. Dahil dito umangat sa ikatlong pwesto sa Group B ang NHA, isang panalo pa ang kailangan ng NHA upang masiguro ang ticket sa susunod na round. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. This coming Sunday, November 20 sa Pasig City Sports Center pa rin ang ating magiging games. Ang unang game ay BOC Transformers kontra sa NHA Builders. Para sa ating second game, andyan naman ang Malacanang Kamao kontra sa MMDA Black Wolves. At third game, ang Judiciary Magis kontra PNP Responders. June and Monica, we have 3 more games remaining para sa ating first round of eliminations. At after nung game natin sa December 4, malalaman na natin kung sino yung 8 team na move forward para sa ating second round. 4 na team ang pipilian para sa Group A at 4 na team ang makukuha din natin sa Group B. Yan muna ang latest sa sports. June, back to you. Yan, talagang kompleto. Talaga yung kumbaga sa linya, walang Walang itatanong eh. Walang itatanong ayaw tayong pagtrabahuhin ni Lili. Talagang wala na. Tanong kayo, kinakabahan ako eh. Okay, maraming salamat, Rina Villamor. Ng parangal kahapon sa 8th Annual Governor's Award ang Chinese actor, film director at producer na si Jackie Chan. Ito ang kauna-unahang Oscar Award na nakuha ng sikat na Asian actor. Narito ang hataw na balita ni Christy Rosacilla. Matapos ang 5 dekada at mahigit 200 pelikula, nakakuha na rin ng inaasam na Honorary Oscar Award ang premyadong aktor-direktor na si Jackie Chan. Dati nang nabanggit ng Kung Fu movie legend na una niyang pinangarap na magkaroon ng Oscar noong nagtungo siya sa bahay ni action star Sylvester Stallone at makita ang award nito mahigit 20 taon na ang nakararaan. Minsan na rin tinanong ng ama si Jackie kung bakit hindi siya nakakuha ng Oscar Awards sa kabila ng pagkilala ng buong mundo sa kanyang abilidad. My dad always said, "Son, you get so many movies award in the world, when are you get one of these?" Then I just look at my dad, ha ha ha. Dad, I only make comedy action movies. At kahapon nga ay natanggap na ni Jackie sa Annual Governor's Award ang kanyang Little Gold Statue na isang honorary Oscar para sa kanyang natatanging kontribusyon sa industriya.
But every movie I make, I care about the world. I care about the children. I care about the environment. I care about everything. And now I got an honor today. That means all those years, what I'm thinking, what are the movie I make, I do the right things. Hindi naman maiiwasang ikumpara ng aktor ang paraan ngayon ng mga movie producers sa paggawa ng mga action movie gamit ang makabagong teknolohiya na wala pa noon. Matapos makuha ang prestisiyosong parangal, pinasalamatan ni Jackie Chan ang kanyang mga fans dahil ang mga ito ang naging inspirasyon niya sa paggawa ng maraming pelikula. Samantala, kabilang din sa pinarangalan sa Annual Governors Awards ang British film editor na si Anne Coates, casting director Lynn Stallmaster at prolific documentarian Frederick Wiseman. Christy Rosacia, UNTV News and Rescue, Los Angeles, California. Galing ni Jackie Chan, no? Ilang taon na siya, 200 films. Ilang taon na siya? Kasi kung nasa 50 years yun, nasa 70 plus na yan. Mga 70 plus. But in all fairness to him, yung kanyang lakas at yung galing, nandun pa rin. Congrats. Pero may double ba? Wala. Alamin natin. Hindi natin alamin. Pero sinasabi niya kasi wala daw siyang double. Pero alam mo, may double man o wala. We can't deny na talagang isa si Jackie Chan sa may pagmamalaki natin na Asian actors. Diba? At hindi lang Asian actors, basta actors in general dahil ang gagaling talaga ng mga pelikula niya. Diba? Ilang sequel ba yung Drunken Master? Kaya mo bang gawin yun? Yung pag-ano-gaano niya? Ay, dapat pala yan na i-apply namin sa fight scenes namin. Mga pag-ano-ganon mo. Parang ka daw nakain. Kung siya, ano ba to? Idol mo pala si Jackie Chan eh. Kaya pala, yun, alam ko na sabihin natin kay Kuya. Yung pala pinagkuhaan mo. Sige, ipag-aaralan namin yan, yung mga Jackie Chan moves para sa isang araw. At para sa iba pong humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga humahataw na balita ng araw po ng Lunes, November 14, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.